Kasi, what's wrong? May problema ba? Wala. Pinilit niyang gawing natural ang tinig kahit si telepono ay natunugan ni Jack ang pagkabalisa niya. No, something's bothering you. Paranoid ka lang. Pagod lang siguro ako. Inaanto ka na ba? Do you want me to hang up? Do you want to? No, then don't. Napansin ko rin kanina na parang wala ka sa mood. Parang may malalim kang iniisip. Kung may problema ka, baby, sabihin mo sa akin. I'll try to help you. Huwag lang sa thesis mo dahil alam mong mahina ako sa science. Biro pa nito. I can stand it na nahihirapan ka pero sinasarili mo. I'm here for you, Cassie. I'll always be here for you because I love you so much. I always want to see you happy. Napangiti siya. He was so sweet, super sweet, to the point of impossibility. Nalusaw ang ngiti niya. Was it really all because of the love potion? Siguro nga. Imposible kasing mahalin siya nito ng sobra-sobra, tulad ng sinasabi at ipinapakain siya nito. Hindi siya beauty title. Hindi siya sexy manamit tulad ni John. She could even wear platform shoes. She didn't even know how to put on some makeup. Wala ring kulay ang mga kuko niya. At higit sa lahat, hindi siya sosyal at mahirap lang siya. Bakit pag-aaksihan siya ng panahon ni Jack? Ito na rin ang nagsabing ito makapaniwalang nagawa nitong mga blackmail para makalapit sa isang babae. What a very effective love potion that is. Ngunit hanggang kailan tatalab iyon dito? Will you still be up by 10? Jack asked. Nang umuo siya ay nagpaalam na ito at sinabing tatawag uli sa ganoong oras. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Tumanaw siya sa malayo. She loved him. She couldn't let him go. Ngunit kinakain na ng guilt ang dibdib niya. Hindi siya totoong mahal ni Jack. Kakagawan niya kung bakit ito nakatali ngayon sa sitwasyong hindi ito gusto. At sa kanya na kailangan ay hindi nito magugustuhan. Should she let him go? No. But huminga siya ng malalim. Nag-iinit ang kanyang mga mata. I have to. Habang maaga pa. Bago pa man mawala ng bisa ang gayuma. At matagpuan ito ang sariling hindi siya mahal. Wake up, Sleeping Beauty. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Cassie nang maalimpungatan siya pagkarinig sa boses na iyon at maramdaman niyang may dumamping mga labi sa mga labi niya. Kumarap-kurap siya hanggang sa luminaw o sa paningin niya ang mukhang nakatunghay sa kanya. Jack! Yes, my princess. Nakangiting sabi nito. Ibinigay nito sa kanya ang isang pumpon ng mga pulang rosas. Lumuhod ito sa harap niya at tinitigan siya ng may pag-aalala. Okay ka na ba? Umupo siya at nakakunot noong tinitigan ito. Hindi ako nananaginip. No, inipit pa nito sa likod ng kanyang tenga ang ilang strands ng kanyang buhok na nakatabing sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakaakyat? Sino ang nagpapanik sa'yo? Naalala niyang alas 9 pa lang ay tulog na ang mga magulang niya at malabong mangyaring paakyatin ng mga ito si Jack kung gising pa man ang mga ito. Inilapat ni Jack ang isang daliri nito sa ibabaw ng mga labi niya. Huwag kang maingay. Baka magising ang parents mo. Kumunot ang kanyang noo. Paano ka nakaakyat dito? Mahinang sabi niya. He grinned. I played Romeo. Napasinghap siya. He climbed up to their house. Only to find out that it wasn't Juliet in here, but Sleeping Beauty instead. He reached her for her mouth and gave her a brief yet passionate kiss. Tinulugan mo ako eh. Tinatawagan kita. Pero nakaopyata ang phone mo. Kinapa niya ang cellphone sa tabi at saka nakitang naka-off nga iyon. Marahil ay nalobat. Bakit pumunta ka pa rito? Gabi na. At bakit umakyat sa terrace? Paano kung mapahama ka? Lumuwang ang pagkakangiti nito. E di isa lang ang ibig sabihin nun. Ako nga talagang walking disaster at hindi ikaw. Pero huwag ka nang mag-alala. Wala namang nangyari sa akin. Ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito. Oh, don't ever fool the stunt again, okay? But she had to admit it was really romantic. Okay. He whispered and kissed her palm on his face. Now tell me, anong problema natin? Natigilan siya. Sasabihin na ba niyang makikipag-break na si Rito? No, she couldn't do it. At least not now. Gusto muna niyang lubos-lubusin ang mga sandaling kapiling ito bago niya itutuluyang palayain sa spell na pinagkulungan niya rito. Wala. Stress lang ako dahil sa dami ng activities sa school. Pagsisinungaling niya, ngumiti siya.
Yakapin mo nga ako para mawala ang worries ko. Ngumiti ito at niyakap siya. So nakaupo na ito sa rocking chair at nasa kandungan siya nito. Magkayakap sila habang pinagmamasdan ng mga bituin sa langit at dinarama ang lamig ng hangin. Sa isip niya, sana lagi lang silang ganoon. Magkayakap, masaya. Sana hindi na magbukas ang mga sandaling iyon. Nang aakusang tiningnan ni Cassie si Jack, hindi siya makapaniwalang sinabi nito kay Patrick ang tungkol sa pustahan. Sa ginawa nito ay umiiyak ngayon si Cindy dahil nakipagkalas dito si Patrick. Labag man sa loob ay nagpasya siyang gamiting dahilan ang ginawa nito para makipaghiwalay rito. Kahit maski sa sarili niya ay hindi pa niya nasisiguro kung guilty nga ito. What did you say, Cassie? You're breaking up with me. Gulat na sabi nito. Yes, nagkunwari siyang galing dito. Tinanong ko si Cindy kung paano nalaman ni Patrick ang tungkol sa pustahan. Hindi raw niya alam. Ikaw lang ang naisip kong gagawa niyan bukod sa aming apat ay ikaw lang ang nakakaalam doon. Kasi, ano mo ba ang sinasabi mo? If this is a joke, then this is not a funny at all. I'm not joking. Matatag na wika niya kahit sa kaibuturan ng puso niya ay nasasaktan siya sa nakikitang paghihirap ng loob nito. Let me go, Jack. May klase pa ako. Pag-usapan natin to kasi. Huwag kang magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Huminga siya ng malalim. Shit, for someone who's supposed to be smart, you're not much aware. You quickly rely on your initial hypothesis without finishing the experiment first. And you call yourself a BS chemistry student? Please, Jack, don't make yourself look like a grieving duck. Hindi bagay sa'yo. Pabayaan mo na ako. May klase pa ako. Kailangan niyang umalis bago pa niya maramdaman na hindi bukas sa loob niya ang pagpapalaya rito. I thought you trust me. Anito sa tonang puno ng hinak. I can trust you forever too. Tila piniga ang puso niya sa sinabi nito. Pinigilan niya ang pagtulong ng kanyang mga luha. Nagtagi sa mga panga nito. I thought you love me. Matagal bago siya nakasalagot. Oh God, I don't think I can say it. I can't love you forever. Lumatay ang matinding lungkot at sakit sa mukha nito. Nang magsalita ito ay mababa na ang boses nito. So that was it. Bakit kailangan mo pang gamitin ang issue when you can just simply say the truth that you don't love me anymore? Pagkasabi niya ay walang paalam na umalis ito. Naiwan siyang hilam sa mga luha ang mga mata. Ayaw niyang saktan ito. Pero para din dito ang ginawa niya. Kung alam lang nito na tripling sakit ang nadarama niya ng mga sandaling iyon, she just let go of the one she loves so much at wala nang masasakit pa roon. Nang kumukulo ng beaker ay inalis iyon ni Cassie mula sa tripod. Malapit nang matapos ang eksperimento niya, ang antidote sa virus na nagdulot ng epidemya sa bansa. Dalangin niyang sana ay matagumpay ang kahihinat na ng lahat para makatulong siya sa bayan. Malaki pa ang posibilidad na ma-promote siya bilang scientist too sa Analytical Biochemistry Department ng pharmaceutical company na pinagtatrabahuhan niya. Nais niyang patunayan sa mga tumutuligsa sa kanya na deserving siya sa kanyang posisyon at hindi dahil malapit siya kay Andrea Antimon Montiliban, ang kauupong vice president ng kumpanya, kaya kandidato siya sa promosyon. Galing sa Amerika si Andrea. Sa edad na 28 ay tinanggap na nito ang responsibilidad bilang vice president ng kumpanyang pag-aari ng pamilya nito. Nagkalapit ang loob nila nang minsang magkasabay sila sa elevator at may stuck sila sa loob niyon. May acrophobia pala ito kaya sumama ang pakiramdam nito habang nakakulong sila. Pinalakas niya ang loob nito at pinaypayan ito ng pag-usapan na ito ng hininga. Pagkalipas ng ilang minuto ay saka lamang sila nakalabas. Dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Simula noon ay bukang bibig nito ang pagtanaw ng utang loob sa kanya. Naging magkaibigan sila. Likas na magiliw ito at down to earth sa kabila ng social status nito. Kaya hindi siya na ilang makipaglapit dito. Excuse me, Miss Enriquez. Ipinatatawag ka ni Miss Montiliban. Narinig niya ang sabi ng laboratory assistant. Okay, thanks. Please tell her I'll be there in a few minutes. Tumango ito. Sandali pa ay nasa elevator na siya. Of her way to Andrea's office. Nang bumukas ang elevator sa palapag ng opisina nito, ay bumugad sa kanya ang isang lalaking naghihintay sa pagbukas ng elevator. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita siya. Nang makilala niya ito, ay pinindot niya ang close button ng elevator. Wait,
Narinig pa niya ang sabi nito bago tuluyang sumara ang elevator. Napasandal siya sa elevator at pumikit ng mariin. Hindi siya maaaring magkakamali. That man was Jack. Naroon pa rin sa dibdib niya. Ang guilt na naramdaman niya 5 taon na ang nakalilipas. Hindi na dahil sa ginawa niyang gayuma, kundi dahil sa walang basihang pag-aaskusa niya kay Jack. Makalipas ang ilang araw ng pakikipagkalas dito, ay ipinapagtapat sa kanya ni Cindy kung paano nalaman ni Patrick ang tungkol sa pustahan nilang magkakaibigan. Nagkainuman pala sina Patrick, Sandro at Jack. Nakuha ng isang kasamahan ni Cindy na cheerleader. Nainis dito ang cellphone ng kaibigan niya na naglalaman ng update tungkol sa pustahan. Hindi raw kaagad nasabi sa kanya ni Cindy dahil masama pa ang loob nito ng mga panahong iyon. Nalingaling saktan niya ang sarili sa nalaman. Inakusahan niya si Jack. Sinaktan niya ito ng labis. Hindi niya ito pinagkatiwalaan. Kaya hindi na siya magtataka kung nagalit ito sa kanya ng sobra. Hindi na siya pinansin ito hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral. Iniwasan siya nito. Tuwing makakasalubong niya ito ay binibigyan lang siya ito ng malamig na tingin na tila hindi sila magkakilala. Iniisip na lang niyang sinusunod lang nito ang kasunduan na pagkatapos ng kanilang palabas ay magkakalimutan na sila. Still, she had a hard time convincing herself then, and until now. She still loved him so much that every time she thought about him, she would cry. At ngayong nakita uli niya ito, ay natuloy siya. God, how she missed him so much. Ito ang dahilan kung bakit siya nakipagnobyo pagkatapos nilang magkahiwalay. Magiging unfair lang siya sa magiging nobyo nila. Dahil si Jack pa rin ang may hawak ng puso niya, noon at ngayon. Ang huling nabalitaan niya tungkol dito ay nasa Amerika nito. Now he was back from the States. Marahil ay